Hello, magandang araw. Ang pag-uusapan natin ngayon at ang ituturo ko sa inyo ay kung paano kayo makakagawa ng inyong reviewer sa loob lamang ng 5 minutes gamit ang AI. Kaya panoorin nyo ang video na ito hanggang sa huli. Okay? So, ayan, para maumpisahan, i-open nyo ang inyong browser. Ang ginagamit kong browser dito ay itong ating Edge, So, i-type nyo lang dito ang chat GPT. Ayan. So, lalabas na. Ito, chat GPT, OpenAI. Ayan, open nyo lang yan. Ayan. So, ganito yung lalabas. Make sure na meron kayong account o kaya nakalagin kayo sa account na ito. Ako kasi nakalagin na ako dito kaya meron na akong agad-agad nakikita na ganito. So, pwede na akong gumamit o kaya pwede ko na siyang gamitin. Nakikita nyo dito, sabi niya ay how can I help you today? So, napakadali, diba? So, ngayon, ang gagawin ninyo ay simple lang. So, dito sa message, chat GPT na yan, magme-message ka. So, dapat marunong kang makipag-usap sa kanya. Ang topic natin ay gagawa kayo ng inyong reviewer, okay, review notes, no, para sa mga subjects ninyo. Okay, gawin mo lang ay, type mo lang ito, create a reviewer. So, paano siya makaka-create? So, kailangan, uso naman na ngayon o kaya si ma'am o kaya si sir, nagbibigay naman na siya ng topic. So, kailangan nyo ay makuha nyo yung topic na yon. So, pwede nyo yung kopyahin. So, for example, ang topic na isi-share ko. So, dito, tignan ninyo, meron tayong topic dito. For example, ang isa sa mga subject nyo ay accounting. Yan, halimbawa, nasa grade 11, grade 12 kayo ng ABM o kaya first year college ng accounting, no? So, ayan, makikita nyo dito, meron tayong, for example, ito yung diniscuss ni ma'am or sir na binigay sa inyong handout. So, ang gawin mo lang dito ay kopyahin mo siya. So, kopyahin mo siya. Ayan. So, Control A mo na lang siya, then Control C para makopya. Okay. Balikan natin si ChatGPT. Ayan na siya. Create a reviewer from this topic. Ayan. So, ganyan yung magiging command natin. Tapos, lagyan nyo siya ng ayan, colon. And then, i-paste nyo na yung inyong topic. Control V. And then, pindutin nyo na itong sa baba niya. Yan. Send message. Tapos, mapapansin mo ngayon, gumagawa na siya ng iyong reviewer. So, reviewer, accounting, explain. So, ito ay mga pwede niyang gawin. No? Ayan. So, overall, overview, reviewer, what is accounting, strengths, mga ganun. So, pero medyo mahirap pag ganyan, no? So, gusto mo, gawa ka ng mas madaling reviewer. Di sabihin mo sa kanya, create a multiple choice. Yan, multiple choice reviewer. So, multiple choice questions reviewer. With answer. Yan, with answers from the topic above. Kasi nasa taas na kanina yon. Enter natin. So, ito na siya. Ginagawan ka na niya ng pwede mong pag-reviewhan, no? Diba? Yan, ang bilis niya. Kaya napaka-importante ito. Ang mga technology na ganito ay hindi na natin mababan sa ating pang-araw-araw na gawain kasi nga ito na yung ating panahon, ano. Ang kailangan lang talaga natin gawin ay dapat matutunan natin sila
matutunan din natin silang gamitin sa mabuting paraan na yung makakatulong talaga sa atin, hindi lang yung pangmadalian, kundi halimbawa sa pag-aaral ginagamit natin siyang interactive learning tools or application. Kasi for example, wala kayong access sa mga professionals or experts na pwede makapagturo sa inyo. So pwede nyo gamitin itong ChatGPT para makapag self-study kayo. So eto na, nakikita ninyo dito, multiple choice questions reviewer. What is accounting? Di ba? So for example, what is the primary goal of accounting? So sinasabi na niya dito, may mga choices na siya. And then ayun, providing relevant and accurate financial information to stakeholders, which is tama. Okay? So, ganyan. Ito yung mga lumalabas na question kasi ang basehan natin sa paggawa ay yung sa diniscuss ni sir o kaya yung topic na diniscuss ni ma'am. Kaya ganyan yan. So, kung ano man yung subjects ninyo, pwede nyong gawin. Ang example lang natin dito ay accounting. So, ayan, tignan natin itong ginawa niya. Nasa 10 items. Ayan. Pwede kayong gumawa ng kahit mga ilang items hanggat gusto nyo. Pero may limitasyon kung minsan itong si ChatGPT ng length lang ng kanyang response. Kaya pwede nyo rin siyang chap-chapin. Okay? So halimbawa, gusto mo itong ano lang, part na to, first page lang muna hanggang dyan. So, ayan, copyin mo siya. Tapos, create only. Create. Ayan, create 10 items from this. Okay. Ayan, so, para dyan lang siya kukuha. Then, mamaya ulit, kuha na naman kayo. Ayan, ayan, kailangan maayos yung command ninyo. Okay. I mean, ayan, ang kaganda nito, interactive sila. I mean, 10 items, multiple choice questions with answers. So, ayan, 10 items lang dyan. Tapos, pwede ka na naman gumawa ulit. Ituloy mo na lang siya doon. But 1-1-1 lahat. Tignan nga natin ang 10 items with answers. So, okay. So, basta ganyan, nakakagawa siya ng iyong reviewer para sa iyong topic, sa inyong mga subjects. Ayan, para at least na-exercise mo yung utak mo, no? Nakaka-review ka from the topics. Pwede rin itong gawan ng true or false. Create also 10 items. True or false. Pwede mong sabihin na ganyan with answers. Yan. So, true or false? Accounting primarily involves the process of analyzing market trends. So, ang sagot niya ay false. Kasi hindi naman siya tawag dito, nag-a-analyze ng market trends ang accounting. Napakalayo sa definition. So, false, true. So, yun lumalabas na. So, na-exercise mo na yung mind mo, nakakapag-review ka na. Okay? Sa mga topics na iyong gustong basahin o kaya i-review. So, ayan. Di ba? Napakadali. Pagka kontento ka na dito sa mga ginawa niya, pwede mo na siyang i-copy. So, i-copy-paste nyo na lang siya. For example, ito. Ayan, i-copy-paste natin. Pag nakopya mo, gawa ka na ng reviewer mo. So, reviewer in accounting. Ayan, tapos i-paste mo na. Okay? Okay na, meron ka ng reviewer. O, di ba? Napakadali. Okay. Tapos na tayo sa inyong reviewer at kung naging helpful para sa inyo ang video na ito ay huwag naman sanang kalimutang pindutin ang like button. Siyempre, kapag di ka pa nakasubscribe, pakipindit mo na rin ang subscription bell, subscription button. At pakishare na rin ito sa mga kapwa mo
estudyante para malaman din nila kung paano ito gamitin. Maraming salamat at sana abangan nyo pa yung mga susunod pa nating mga tips at mga videos.